Absent lang si Martin Romualdez at nagtago para hindi natin siya lalo namang maalala Naku na po. siya talaga ang hari at mastermind ng flood control kickbackan Tama. na galing sa budget 100 na billion. pinirmahan din ni BBM dahil may 100 billion siya na insertion at 25 billion na kickback ayon kay Congressman Saldico na Naku hanggang po. ngayon ay hindi pa nakakabalik dahil in the first place sila naman ang nagpalaalis kay Saldico para hindi siya makatestify. Importante ha, Auntie Claire, ikaw magbigay ka ng impormasyon. Huwag ka lang magdi-dismiss as fake news dahil ako, hindi naman ako magsasabi ng isang bagay na hindi katotohanan. Tama. Pero bilang mamamayan, bilang isang abogado, may karapatan ako magtanong. Wala ho tayong mahabang pag-uusapan ngayon mga ka-reaction update page. Nagsalita na ho ito nga si Atty. Rowena Guanzon na ang pagbabalik ni Martin Luther King ang pagbabalik niya mga ka-update ay hindi ho para maglingkod sa taong bayan kundi sa impeachment lang ni BP Sara Duterte. Di ba ilang taon ay hindi po taon mga ka-update ilang buwan din po siya nagtatago matapos niya mag-resign bilang speaker. Di ba? Nagtago-tago na ho yan mga ka-update, nagparty-party na, nakikita nga ho daw yan si si Martin Luther King dyan sa Cebu na sisilayan, nakikita daw siya ng mga ating kababayan dyan. Tignan mo kung gaano talaga kakapal ang pagmukha ni Martin Luther King. Bumalik dyan sa kapulungan sa mababang kapulungan, pinagkaguluhan pa ho siya, pinagpiestahan siya. Bakit siya hindi pagpipiestahan mga ka-update? Talaga namang namimigay ba naman ng mali-maleta? Yan ho ang sinasabi nila. Di ba? Isa pa ito mga ka-update hindi lang yan si Martin Luther King itong ating pag-uusapan. Kasi ito nga si Spock Roque, sinupalpal niya ho itong si Auntie Claire Castro. Bakit sinasabi ni Auntie Claire Castro na fake news itong si si Atty. Harry Roque? Bakit tinatawag niyang fake news? Nagtatanong lang ho yan doon nga sa kumalat na litrato ni Marcos Jr. mga kapatid. Doon, di ba sinabi niya may natahi daw ho siya doon sa diverticulitis, yung sa niya ho, yung wet packs niya kaka-jor-jor sa, alam nyo na mga kapatid Di ba may tahi yun dito niya yung sa tagiliran. Hanapin ho natin mga kapatid. Ito may bilog na pula na yan mga kapatid. Yan ho yung sinasabi ni itong si Spock Roque na colostomy bag. Ayan nga, ano bang masama? Nagtatanong lang yung tao. Di ba? Mahirap po mga ka-update, inaakusuhan niya na may colon cancer talaga. Hindi yung sinabi niyang grektahan. Nagtatanong ko kasi ito si Spock Roque. Agad naman sumasabat ito si Auntie Claire Castro. Ipapalabas din ho natin itong video ni Auntie Claire mga ka-update. Kung saan nga ito papagitan natin mga ka-update para mas maintindihan ho natin kung ano ho ba talaga yung naging sagot ni Auntie Claire Castro na alam nyo na. Dahil nga gigil na gigil siya si Auntie Claire mga ka-update. Gagawa rin ho siya ng paraan para ho talaga pagtakpan ang amo niyang ngagba. Ito mga kabdita, reraktahin na muna natin ito. Sasaglitan ho natin itong video ni Auntie Claire na pinipilit niya ho na wala daw colon cancer si Bobong Marcos Jr. Ito na po mga kabdita. 1 minute mga kabdita. Ito. Newsroom Yan, yung paborito nyo, ito mga kabdita. Paborito nyong si Auntie Claire Castro. Ayan. Ito na. Ayan mga kabdit. Para mas maintindihan ho natin yung context ng pinagtataluhan ng dalawa. Ito mga kabdit. reports na rumors na may colon cancer daw ang Pangulo at ito pa'y lalong nag-proliferate nung nilabas ni Harry Roque na may colostomy si PBBM. Ayun na nga po ang masama ay kasi mga rumors, mga chismis, walang katotohanan na nakakapanira sa gobyerno, nakakapanira sa Pangulo, na nakakaapekto sa ekonomiya. Unang-una sa lahat, Auntie Claire Castro, hindi maaapektuhan ang ekonomiya ng ating bansa kahit na magsabi ho siya ng fake news. Ito si Spock Roque, nasa presidente ho yan. Nasa leader ng bansa kung maaapektuhan ang ating bansa. Tignan nyo ano ba nangyari ngayon. Bumagsak yung dolyar, bumagsak yung peso mga kapatid. Sa pagnanakaw ho yan sa matinding korupsyon. Dumami ang krimen. Laganap ang alam nyo na, white powder. Tapos sasabihin nyo yung sinabing pagtatanong ni Spock Roque, makakasira na sa, di ba? Makakasira na yan sa ating bayan, Auntie Claire Castro. Tanong ko lang, anong nakakasira dyan mismong presidente mong ngagba
ang gumagawa ng kawalang hiyaan dito sa ating bansa kaya nagkakaganyan tayo. Huwag mo nang idawit ito ang sinabi. Nagtanong lang yung tao kung colostomy bag ba yun. Kung manggagaling lamang po din kay Harry Roque na isang masasabi na nating isang fake news peddler, nakita naman po natin ang video, yung kabuuan kung saan itinaas pa po mismo ng Pangulo ang kanyang mga kamay habang siya'y kumakaway sa ating mga kababayan at kitang-kita po na ang sinasabing larawan o ipinakitang larawan ni Harry Roque ay pawang kasinungalingan lamang. Huwag na po tayo maniwala at nakikiusap po tayo. Huwag na po natin dalhin sa anumang usapan ang mga fake news peddlers. Diba, usaping fake news peddlers mga update, huwag na daw dalahin dito sa ating bansa. Siya nga ho, diba nakasuhan ho siya ng cyber libel ni Kong Leandro Lebiste. Ano ba yung pinagsasabi niya? Yan ho yung literal na fake news. Kung hindi ho paninira, puro pampe-fake news yung ginagawa nito si Anticler Castro, hindi ho yan kakasuhan ni Kong Leandro. Ang kaso, nauna pa siyang kasuhan, sasabihin niya itong si Harry Roque, yung nagsasabi ng fake news. Anticler, gumising ka naman sa Newsroom report. Gumising ka sa katotohanan, Anticler. Huwag mong plastikin yung sarili mo. Kaya maawa ka sa sarili mo, Anticler, na kaya dito lang na ho tayong paligoy-ligoy pa. Kung bago lang ako kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang. Malaking tulong na yan. Kaya mga dit, react pa na muna ho tayo dito kay Harry Roque. Isusunod ho natin yung kay Atty. Rowena Guanzon. Kaya update, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Kasinungalingan, bigyan mo kami ng detalye kung ano talaga yung naging sakit ni Presidente dahil lang kung bakit siya ay nagpunta sa ospital at magpagamot, no? Ang sinasabi mo nga ay yung diverculosis, no? Diverculitis. Ang alam ng marami dyan, yung diverticulitis, yung kanyang kagustuhan na i-divert ang public funds. Pero alam natin, ang diverculitis ay may kinalaman din yan sa colon na kapag hindi yan nagamot, magkakaroon ng problema sa paglabas ng dumi ng taong bayan. Kaya nga ako inaabala nung nakita ko yung picture na parang merong colostomy bag ng presidente dahil baka nga seryoso ang kalusugan ng presidente. At nakasaad po yan sa saligang batas na talagang pag seryoso ang pagkakasakit ng taong bayan, dapat nagbibigay impormasyon sa taong bayan. Ganun pa man, nakasaad din sa ating saligang batas na pag merong seryosong kalusugan ng ating presidente, ang kanyang Secretary of National Defense, Secretary of Foreign Affairs at National Security Advisor ay dapat mabigyan ng access sa presidente. Kasi nga po, yan ang mga pinaka-importanting bagay-bagay kapag ang presidente ay magkakaroon ng seryosong karamdaman na magiging dahilan para hindi na niya magampan ang kanyang trabaho bilang isang presidente. No? So, ganyan pong katindi ngayon ang karapatan ng taong bayan, no? Dahil nga doon sa karanasan natin kay Marcos Sr., yung ama ng Marcos Jr., na itinago ang kanyang seryosong kalusugan na lupus. Lupus na naka-apekto na sa kanyang kidney at naka-apekto sa kanyang kalusugan sa puso. Ang ginawa nila ay gumawa pa sila ng sariling hospital sa Malacanang, nagkaroon nga daw ng kidney transplant at nagbigay ng isang kidney itong si Marcos Jr. No? Kaya nga po, ang kalusugan ni Marcos Jr. ay talagang dapat binibigyan impormasyon ng taong bayan dahil isa lang ang kidney niya. Kapag nagkaroon ng infection yan, dahil dyan sa diverculitis na yan, talagang hindi po pwedeng magkaroon ng infection ng kidney dahil kapag nangyari po yan, iisa lang ang kidney gumagana niya, wala na isang kidney niya, talaga magiging malaking banta po yan sa buhay niya. Tama. Dahilan para ang tagapagsalita ang siyang magbigay ng impormasyon at huwag i-dismiss ang mga tanong ng taong bayan tungkol sa kalusugan ng presidente na bilang fake news dahil Tama, dapat hindi nila sinasabat yung bawat nagtatanong kung kamusta ni yung Pangulo. Kasi Anticler Castro bawat nagtatanong yung taong bayan, nakasalalay pa rin yung mga Pilipino dyan sa presidente. Kaya hindi pwedeng siraan ng mga Pilipino yung bobong Marcos Jr. na yan dahil lang sa sakit niya. Nagtatanong lang kami ng maayos kung ano nga ba talaga ang nararamdaman niya. Nagtatanong lang ang taong bayan kasi unang-una sa lahat yung matinding korupsyon sa ating bansa, wala naman nakulong. Sino na pag-iinitan? Sila Bong Revilla, yung mga Diskaya, sila Sen Jinggoy, sila Senchis, yan po yung pinupuntirya nila, yung mga nasa minority din. Pero yung mga totoong mastermind, yung mga malalaking isda sa ating bansa, mga kapdita, hindi naman ho nila nakakasuhan. Si Recto, di ba, yung paglilipat niya ng 60 billion sa PhilHealth, ililipat na dyan sa flood control ghost projects na naman.
Matindi na kung kawalang hiyaan yan. Sila Gardiola, yung mga may bilyon-bilyon na ano, na, alam niyo na, yung di umano, na ibulsa. Si Marcos Jr., yung di umano, 20% kickback sa 100 billion. Laki po niyan mga ka-update. Napangalanan na ho yung mga magnanakaw dyan sa gobyerno. Pero meron ho ba nangyari? Wala ho. Pinupuruhan ho yung minority para nga pag dumating na naman ang impeachment na ilalatag nila kay BP Sara, mga ka-update, ayan na. Ayan na naman ho. Kasi nga, itong sakit ni Marcos Jr., ha, mga ka-update, yan sakit ni Marcos Jr., malala na ho yan. Sa sobrang kakadivert nila sa issue, ha. Sa sobrang divert sa issue, mga ka-update, tignan nyo yung sakit niya, diverculitis. Yeah, malala na ho yan, mga ka-update, kaya dapat ipaalam sa taong bayan. Kasi noong yung kapanahunan ng tatay niya, mga ka-update, pinagtakpan. Tapos bigla na lang, o diba? Hindi ho natin alam ang buhay ng tao. Kaya yung sakit ni Bobong Marcos Jr. dapat malaman ng taong bayan para handa na ito si BP Sara. Sa bagay, kahit na hindi niya sabihin mga update, handa na ho talaga si BP Sara lumuklok. Kaya ang kaso nga pinipigilan ho siya, iniipit ho siya. Di ba? Kaya yung paglabas ni Tamba, pag-uusapan ho yan natin mamaya. Ayan. Karapatan po namin yan na malaman dahil yan po ay nakasaad sa saligang batas dahil nga doon sa ginawa ni Marcos Jr. Marcos Sr. noong panahon ng martial law na itinago ang tunay na estado ng kanyang kalusugan. At siyempre, itinago ang kanyang estado ng kalusugan dahil una-una ayaw niya mawala yung kumpiyansa ni Ronald Reagan ng mga Amerikano ng mga panahon na yun na kayang-kaya pa rin niya ibigay ang teritoryo ng Pilipinas kapag kinakailangan ng Amerika sa kanyang pagigero ng iba't ibang bansa. Lalo na ngayon sa panahon ni Presidente Trump na kinakailangan ni Trump ng unsinkable aircraft carriers pamamagitan ng mga base militar ng Pilipinas kung sakaling aatakihin di umano ng China ang Taiwan. So, importante ha, Auntie Claire, ikaw magbigay ka ng impormasyon. Huwag ka lang magdi-dismiss as fake news dahil ako, hindi naman ako magsasabi ng isang bagay na hindi katotohanan. Pero bilang mamamayan, bilang isang abogado, may karapatan ako magtanong. At ako naman po ay nagtatanong lamang. Kaya kinakailangan pag nagtanong, ay bigyan ng kasagutan. Ang sabi ko pa nga, Auntie Claire, ngayon, ikaw magbigay ng kasagutan kung ano yung suot-suot sa terno ng presidente. Kung yan nga ba ay colostomy bag o hindi. So ano ba? Colostomy bag ba yan o hindi? Kung hindi yan colostomy bag, sabihin mo kung ano yung suot-suot niya. Ano ba yan? Belt bag pa yan. Pero sa tingin ko, hindi siya belt bag. Dahil ang mga belt bag naman ay itim ang kulay. Hindi Tama. leather yan. Eh mukha naman hindi leather yung nakita ko sa tiyan ng presidente. At sana, wag mo naman sasabihin AI na naman yan. Kung po pwede, itaas mo yung suot ng presidente na makita namin kung meron nga nasa ilalim niyang suot-suot niyang damit. Dahil karapatan namin na kung may colostomy bag yan, ay malaman ng taong katotohanan. Again, ako'y nagtanong, hindi mo sinagot, dinismiss mo as fake news para kay ka pa naging tagapagsalita ng presidente. Kung hindi kami makakakuha ng impormasyon na sabi ng saligang batas, kami may karapatan. Diba? Now, kanina nasabi ko na kapag meron ng seryosong karamdaman ng presidente, kinakailangan magbigay ng access ang Secretary of National Defense, Secretary of Foreign Affairs, at saka National Security Advisor. Kasi nga yung seguridad ng Estado, dapat mapapangalagaan yan maski merong seryosong kalusugan ng presidente. At kung talagang hindi na kaya ng presidente gumawa ng mga desisyon na nakakaapekto sa ating pang-nasyonal seguridad, kinakailangan bumoto ang gabinete kung kaya pa ng presidente o di naman kaya talagang magdeklara mga doktor na hindi na kaya ng presidente para manungkulan na ang vice president. Dahil si Vice President Sara naman talaga ang pinili ni Marcos Jr. na maging kanyang katandem as vice president, siguro naman obvious na talagang naniwala naman itong si Marcos Jr. sa kakayahan ni Vice President Sara Duterte na manungkulan kung talagang ang kanyang kalusugan ay hindi na talaga ang kanyang kalusugan na maging hadlang na talaga sa kanyang pamumuno bilang isang presidente. Now, ang dahilan nga kaya binibigyan ng access ang National Defense, ang Foreign Affairs at ang National Security Advisor ay dahil wala talagang dapat maging balakid sa seguridad ng bansa maski meron ng kalusugan ang health issues ang presidente. Now, nung kailan lamang nagkaroon kasi ng debate sa Senado tungkol dun sa resolusyon na kung saan talagang kinokondena ng Senado yung mga sinasabi ng bagong ambassador ng China sa Pilipinas.
tama naman ang tanong ni Alan Cayetano, no? Kung ang Senado ay magkukondena sa mga sinasabi ng mga leaders ng ibang bansa gaya ng China, dapat man lang alam nila kung ano yung mga sinabi nang sa gayon ay malaman kung dapat nga ba kukondena yan o dapat lamang ignorer, no? Siyempre, hindi naman masabi ni Pangilinan, the gentleman di umano from Pampanga, kung ano yung nais nilang ikondena sa mga sinasabi ng tagapagsalita ng China. Pero siyempre, linabas din ni Cayetano yung katotohanan na yung resolution na yon ay nagsimula dahil doon sa mga caricatures na pinakita ni Tariela, mga caricatures ni President Xi na nang-iinsulto at pinakita ni Tariela na naging dahilan para umalma mga China, ang mga taga-China, no? Dahil hindi yan dapat ginagawa sa kahit kaninong presidente. Ako, may karapatan akong tawagin bangag si Marcos Jr. Kasi pati sarili niyang kapatid, ekonomik na bangag siya. At saka ako mismo Pilipino. Kung gusto kong insultuhin ang aking presidente na isang Pilipino rin, karapatan ko yun. Dahil ako'y Pilipino. At kinakailangan talaga ang mamumuno sa Pilipino ay nasa tamang pag-iisip. So, hindi ako po pwedeng mapigilan na sabihin yon. Pero anong pagkakaiba naman kay Tariela? Well, una Isa pa yan mga kapatid. Tama naman ho ito sinasabi ni Spock Harry Roque na dapat alam mo yung mamumuno sa inyong bansa. Lalo-lalo na dapat magpa-hair follicle test sa lahat ng pwedeng i-test mga kapatid. Dapat i-test kasi nga yung mismong kapatid niya nilaglag ko siya na ang kapatid ko, ading ko, umuwi na tayo. Sabi niya, di ba? Nilantad niya na ho yan nung nag-rally ang INC. Di ba? Isipin mo kapatid mo mismo nilaglag ka. Kaya gustong malaman ng taong bayan na dapat magpa-hair follicle test siya, lahat ng pwedeng i-test kung gumagamit ba talaga ang presidente, kung nasa tamang pag-iisip po ba siya. Diba? Kasi mga Duterte galit sa mga ganyan. Kaya ayaw na ayaw ho nilang lumuklok yang si BP Sara. una po, ang naging debate ng dalawa, bagamat ako talaga ay panig dong kay Senator Alan Cayetano na sinasabi niya na kapag ang nagsalita ay isang general ng Coast Guard, dahilan yan para nga itrato ng China na yan ay isang opisyal na posisyon ng buong gobyerno. Ang hindi lang nasabi ni Senator Alan Cayetano ay yung legal na basihan kung bakit lahat ng mga salitang nanggagaling sa bibig ni Tariela ay opisyal na pulisiya ng Pilipinas, hindi ito galing sa presidente. Alam niyo po, sa international law, meron tayong tratado. Ang tinatawag na yan ay Vienna Convention on Diplomatic Relations, no? At saka Vienna Convention on the Law on State Responsibility. Well, hindi. Ito pala yung law, International Law on State Responsibility. No? Now, nakasaad po dyan sa International Law on State Responsibility na dahil nga ang isang estado, wala naman pong katawan, ang estado ay gumagalaw sa pamamagitan ng kanyang mga ahente, state agents. At sino bang state agents? Hindi po sinabi doon sa international law na ang state agent ay dapat maging isang presidente. Ibig sabihin, pagdating sa panlabas na relasyon, hindi lang po presidente ang may kakayahan na magsabi kung ano talaga ang pulisiya ng ating bansa. Lahat po ng mga ahente ng gobyerno ay po pwede magsabi kung anong posisyon ng bansa. At syempre, ang isang guy ni Tariela na isang general sa Coast Guard, hindi lang po yan ordinaryong sundalo. Bagamat ang gawain ng isang ordinaryong sundalo ay gawain na rin ng Estado ng Pilipinas. Dahil po lahat ng unang Estado, miski siya ay enlisted man, sargento, general o gaya ni Tariela, lahat ng kanilang gawain, lahat ng kanilang salita ay gawain ng Estado ng Pilipinas. Ibig sabihin, ang legal na basihan na hindi lang nabanggit ni Senator Alan Cayetano ay yung law on state responsibility. Na kapag isang ahente ang nagsalita o gumawa, yan po ay pwedeng maging gawain at salita ng gobyerno ng Pilipinas mismo. At syempre, kung ikaw naman ay tagapagsalita pa on West Philippine Sea Matters at mataas ang katungkulan sa Coast Guard, natural, yung ginawa mong pag-insulto sa pamamagitan ng mga larawan na nag-iinsulto sa kanilang presidente sa China ay gawain ng Estado ng Pilipinas. Kaya nga po, nagprotesta ang China at sinabi nga na ang mga mamaanghang ng salita dahil hindi naman niya ginagawa sa presidente ng ibang bansa. Paulit-ulit nga sinabi ni Alan Cayetano, sa tingin niyo ba kung si Bangag Jr., miski Bangag siya, nagpakita ng caricature na high si President, yung kanyang spokesperson ni President Xi, o kaya general ng Coast Guard ng China nagpakita ng caricature na high na miski katotohanan, ay ating tatanggapin yan? Hindi.
Kasi ang presidente ay simbolo ng ating republika. Hindi gaya ng mga bansa, ng mga hari at mga reyna na ang kanilang symbolic head ng kanilang bansa ay yung hari at reyna. Ang presidente sa Pilipinas, guys, sa Amerika, ay chief executive at simbolo ng republika. So hindi dapat na dinidisis na binabastos, lalong-lalo na ng mga dayuhan. Mga Pilipino, well, karapatan natin, yun yung sakto talaga na ating karapatan ng malayang pananalita. Pero sa gaya ni Tariela na isang ahente ng Estado, isang mataas na opisyal at spokesperson pa on West Philippine Sea, na alam natin na mayroon na tayong hidwaan dyan sa China dahil nga dyan sa tinatawag natin West Philippine Sea, kapag siya'y nang insulto, yan ay gawain ng Estado ng Pilipinas. Ang tama lamang na magprotesta ang ibang mga bansa kasi hindi yan ginagawa sa pinakamataas na leader ng mga iba't ibang bansa, lalo na kung ang gagawa ay napakataas na opisyalis ng bansa. Gaya ni Tariela. Ulitin ko po, kung nag-insulto ay ordinaryong enlisted soldier, wala pong epekto yan pagdating sa international law, sa international law and state responsibility. Lahat po ng ahente, kaya siya ay chief of staff, kaya siya ay enlisted man, kapag siya ay meron ginawang labag sa international law, yan po ay magiging akto ng Estado mismo, regardless of the act. So sa akin po, well, kudos at binabati ko po ang aking matalik na kaibigan si Alan Cayetano dahil talaga naman pong sinapul na sapul niya kung anong mali sa ginawa ni Tariela. Kung si Tariela po ay isang law professor, siya ay isang pribadong opisyal, lahat ng kanyang pananalita ay karapatan niya yan dahil meron siyang kalayaan-malayaan pananalita. Pero bilang isang spokesperson ng West Philippine Sea Matters at bilang isang napakataas na general sa Coast Guard, lahat po ng salita niya ay salita na nanggagaling sa bansa ng Pilipinas. At sa tingin ko, hindi tapak na sa panahon na talagang sinusuyo natin ng mga Chino na bumalik uli at maging turista sa ating bayan, dahilan kung bakit binigyan na naman natin sila ng visa on arrival, sa panahon na nanunuyo tayo ng mga kapitan dahil alam natin wala nang gusto makikita sa Pilipinas dahil sa perception na napaka-corrupt ng Pilipinas, hindi dapat iniinsulto at pinakamataas at sa tingin ko ngayon, isa sa pinakamakapangyarihang leader sa buong daigdig. Ngayon po siguro, kung mayroong mga makapangyarihang leader sa buong daigdig, yan po ay si President Trump at si President Xi. Siguro po, pati si President Putin, pero alam naman natin na in terms of military might, limitado ang kakayahan ng Russia dahil hanggang ngayon nga tuloy-tuloy ang gera sa Ukraine at hindi nila matalo yung Ukraine. So sa tingin ko, talagang pinakamalakas ng mga bansa ngayon ay bansang US at saka ang China at hindi dapat na linalapastanganan ang presidente ng isang bansa na hindi lang makapangyarihan, kundi kapitbahay pa natin. Hindi maungang Pilipinas na nakikipag-away sa kapitbahay. Di ba nga po, makipag-away na sa kamag-anak, huwag lang sa kapitbahay. Ang kapitbahay po ay, ang China po ay ating kapitbahay. Napakatagal na po natin nagkakaroon ng relasyon sa China. Paano pa ni Makuma? Okay? Pero wala po tayo naghihidwaan dyan. Ni minsan, hindi po tayo nagkaroon ng digmaan sa panig ng Pilipinas at ng China. At in fact, pareho pa tayo biktima ng pangalawang pandaigdigan digmaan, no? At pareho tayo lumaban sa bansang Hapon. Alam niyo ba at pareho kung gaano dating kadilim nung naging video karanasan na ngayon? sa ilalim ng Hapon, ang ating mga kababaihan ay ginahasa. No? At yan nga po yung kwento ng Nanking, rape of Nanking, at saka yung mga Philippine Comfort Women na napanalo namin sa Committee on Elimination of Discrimination Against Women. So sa akin po, importante ni sa Tariela ay maintindihan na ang salita niya ay hindi personal ng salita ni Tariela. Wala kaming pakialam sa iyo personally. Sa loob sa totoo lang. Dahil ikaw ay hindi naman nakapagtapos sa PMA, wala kaming pakialam sa iyo. Ikaw ay hindi namin alam kung bakit na ikay nakapasok ng Coast Guard matapos na ikay masipa o maalis dyan sa PMA because of dishonesty. Pero yung dishonesty mo, wag mong dadalhin sa iyong katungkulan. Dahil ang importante, ikaw ay isang opisyalis ng Pilipinas. Lahat ng iyong pananalita ay pananalita ng Republika ng Pilipinas. At dahil hindi mo naman trabaho ang maging Chief Architect of Foreign Affairs, hayaan mo na ang ating presidente o di naman kaya ang Department of Foreign Affairs ang siyang magsalita para sa Pilipinas kasi mas alam nila kung anong interes ng Pilipinas at alam nila kung anong lingwahe ng diplomasya na hindi mo alam. Ang problema sa iyo, nais mo maging senador, ginagamit mo ang China bilang iyong jumping board para ikay mahalin ng taong bayan. Hindi mo naman alam na dahil sa mga sinasabi mo, lalong sumasama ang relasyon ng Pilipinas, lalong nagiging balakid ka sa kapakanan ng mga Pilipino dahil kung mabuti ang relasyon ng Pilipinas at ng China, naku siguro kasing daming turista ang bumibisita sa ating bayan, gaya ng mga bisita sa Thailand, Malaysia, Indonesia.
35 million, 30 million, 25 million, tayo 3 million. Kasi pinakagalang mga turista sa daigdig, itong mga Chino, ay ayaw pumunta dito dahil nga tinuturi natin silang mga kalaban. At wag na natin pag-usapan pa yung pangangapital dahil talagang siguro butil-butil lang ng pangangapital ang nakukuha natin sa China kumpara doon sa mga bansa na inaayos ang kanilang relasyon sa China. Alam niyo mga kababayan, tanggapin na po natin, nagbago na ang daigdig. Ngayon po, ang kayamanan ng daigdig ay narito po sa Asia. Ang Pilipinas, gaya ng China, isa po tayo sa pinakamabilis na lumagong ekonomiya. Pero mas lalago pa rin po yan kung tayo naman ay makikinabang din sa paglago ng ekonomiya ng China. Alam niyo po kaya lumago ang China dahil sa kanilang populasyon. Una-una, may sarili silang merkado. Mahigit 1 bilyon. Kahit anong ibenta mo dyan sa China, bibilin at bibilin niya ng 1 bilyong katao. Pangalawa, export powerhouse sila. Talagang napakagaling nila. Ginamit nila yung komunismo para pagplanuhan ang paglago ng kanilang ekonomiya. At ginagamit pa rin nila yung gobyerno para nga masigurado na ang kanilang bansa ay mangunguna pagdating sa kalakalan sa buong daigdig at talaga naman pong wala talaga sa kalingkingan ngayon ang kahit sinong bansa pagdating sa kalakalan dahil halos lahat po ngayon ng mga kalakal ay made in China. So hindi lang po yan mga Pilipino ang bumibili ng mas maraming bagay-bagay galing sa China, pati po ang mga bansang Amerika, bansang Europa, lahat po yan. Mas maraming binebenta ang China dito sa buong mundo kaysa sa mga inaangkat ng mga Chino. Kasi nga po kung tutuusin, kung magdesisyon ang China na ayaw nilang umangkat, kaya po nila yan. Dahil napakadami ng populasyon nila. So po pwede sila mag-produce para lang sa kanilang consumption, hindi sila maghihirap. Pero ang naging strategiya nila para nga iangat ang kabuhayan ng bilyong kanilang mga kababayang Chino, ay kinakailangan gamitin nila yung pandaigdig ng merkado. Kaya nga po nangunguna ngayon pagdating sa exports ang China na dahilan kung bakit ang bilis ng pagtaas ng antas ng kabuhayan. Sa totoo lang po, siguro 10 taon, 10 years ago, walang-wala sa Pilipinas ang China. Pero in a span of 10 years, talaga pong they grew by leaps and bounds kasi nga po, central planning of the economy, ginagamit ang gobyerno, ang pagkakapangyarihan ng gobyerno para masigurado na nakaka-export sila. Alam niyo ba yun, nagpunta akong uling beses sa China, lahat po ng local government unit nila, no, meron silang parang information center kung saan yung mga nagninegosyo, alam nila kung saan sila magbebenta. Tinutulungan talaga ng lokal na pamahalaan yung kanilang mga negosyante kung saan dadali ng kanilang mga kalakal at sinong bibili ng kanilang kalakal. Ganyan silang kaseryoso sa pagbebenta ng made in China products. Kaya naman hindi tayo nagtataka na numero 1 ngayon sa daigdig sa export ang China dahilan kung bakit napakabilis ng paglago ng ekonomiya ng China. Pero ang sumatotal, Tariela, yang bibig mo, hindi lang yung bibig ni Tariela. Yan ay bibig ng Republika ng Pilipinas at gamitin mo sa tama. Dahil ang pulisiya naman, maski ni Bangag, ay ayaw niya makipagyera ngayon sa China at ginagawa niya ng paraan para maayos nga ang relasyon ng China at ng Pilipinas dahil alam naman niya na bagamat kinakailangan niya ang suporta ng mga Amerikano para manatili sa pwesto, miski siya wala ng kakayahan na mamuno, alam din niya na hindi niya po pwedeng awayin ng China dahil unang-una, ang ating hukbong sandatahan at ang ating mga sundalo, gaya mo, hindi naman kakayanin na hukbong sandatahan ng China. At pangalawa, siyempre, kinakailangan makinabang naman tayo sa paglago ng ekonomiya ng China imbis na naiiwan tayo ng ating mga karatig bansa. Maawa ka naman, Tariela. Pati Cambodia, naunahan na tayo pagdating. Yan, tama ho yan mga kaptita. Yang kabalbalan kasi neto si Tariela, ikipinapahamak ho ng ating mga kababayan, lalo na ho sa ating bansa. Isipin nyo, komodor ho siya. Tas sinihimok niya itong presidente ng China, mismong China, binabalasubas niya. Akala mo mga kaptit, siya yung unang haharap pag nagkagyera. Ang kaso, unang-unang mga yan mga kaptit, yung magtatakbuhan, di ba? Kaya sunod na ho natin itong si Atty. Guanzon kung saan yung paglalabas ni Martin Luther King mga kapita dahil yan sa impeachment ni BP Sara. Ito, Newsroom reports. unahin na rin na ho natin ito mga kapita. Nagkamali ho tayo dyan mga kapita. Napindot ho natin. Ito. Si Atty. Rowena Guanzon. Ito. Ito mga kapita. Rekta na rin ho tayo dito. Kaya bumalik si Martin Romualdez. Dahil impeachment na naman laban kay VP Sara Duterte. Yan. So, ang script nila mga kababayan
ay tuloy-tuloy pa rin na absent lang si Martin Romualdez at nagtago para hindi natin siya lalo namang maalala na siya talaga ang hari at mastermind ng flood control kickbackan na galing sa budget na pinirmahan din ni BBM dahil may 100 billion siya na insertion at 25 billion na kickback ayon kay Congressman Saldico na hanggang ngayon ay hindi pa nakakabalik dahil in the first place sila naman ang nagpalaalis kay Saldico para hindi siya makatestify. Nung bumaligtad at gusto nang magsabi ng totoo ay hindi naman nila gustong bumalik talaga. Kaya hanggang ngayon, hindi naman nila nakakancel ang passport at hindi naman nila pinapa-Interpol. Yan. Kasi ang tingin ko dyan kay Saldico, willing naman yan magpakulong Basta makulong din si Martin Romualdez at basta mapanatunayan niya na si BBM din ay may 100 billion na insertion at may kickback na siya nag-deliver sa bahay at sa Malacanang ng 25 billion. Yan, mga kababayan. Huwag niyong kakalimutan na itong issue ng korupsyon ay buhay at hilapang solusyon. Tinanong ako ng isang interview ano kaya dapat ang mangyari kung parang gustong mapakita ni BBM na may reforma talaga. Sabi ko, ipakulong niya si Martin Romualdez. Kasi, kung mapakulong niya si Martin Romualdez, tatahimik na ako. Wey, joke lang. Totoo yan. Pero, di ba, wag naman niya tayo bigyan ng mga Bong Revilla, napaka-small time naman. At saka itong si Yusek Bernardo, state witness, palit ulo. Kaya, paano tayo maniniwala ngayon na totoo itong mga kasong ito kung wala na namang warrant of arrest itong si Martin Romualdez dahil best friend din sila ni Ombudsman Boying Rimulya. Di ba? Ayan, totoo pa ho yan mga kabdit, na paano nga naman makukulong si Luther King kung sila rin ho yung nagpapatakbo dyan sa gobyerno. Di ba? Kaduda-duda na ho yan. Malabo pa ho yan mga kabdit. Malabo pa ho. Sobrang labo niyan. Ano na nangyari dyan? Nasaan na yung ICI report? Ilabas nyo. ICI report nyo. Tungkol kay Martin Romualdez at tungkol kay Sandro. Di ba? Nag-attend po sila ng ICI. Yan, mga kababayan. Ibalik po natin lagi sa issue ng massive na korupsyon sa administration na ito ni BBM at ang mastermind silang dalawa ni Martin Romualdez at nakinabang ng todo ang mga congressman na magnanakaw dahil kanya-kanya na silang insertion, flood control na mga ghost at mga substandard project. Ayan nga mga kadita, kung meron kayo naging komento o reaksyon dito nga sa naging payag ni Atty. Guanzon, ni Spock Harry Roque, sa comment section na lang ho natin pag-usapan. Mga kadita, tanong ko lang ho sa inyo, pabor ho ba kayo na pag tumakbo itong si Atty. Guanzon bilang senador, ipapanalo ho natin siya? Tanong lang yan mga kadit. Gusto nyo ho ba siyang maging senador? Kasi tignan nyo, matalino hong tao yan, abogado mga kadit. Nagtrabaho yan, naging commissioner dati dyan, naging mayor. Alam niya na ho yung batas. Alam niya ho yung mga kurap, mga magnanakaw na isa panigurado mga kabdita. Gigisahin, mumurahin niya rin ho. Tsaka diretsahan ho kasi magsalita itong si Atty. Guanzon na wala rin hong kinatatakutan. Tulad nila Tamba, wala. Hindi lahat sinasagasaan ho niya. Sila Pinky, sinasagasaan niya ho lahat yung mga nagtatakip sa administrasyong magnanakaw at alam niyo na, mga gumagawa ng kababalaghan sa ating bansa. Kaya nga dito na ho natin tatapusin ng ating reaction video.